Taon-taon akong umuwi at kapag umuwi ako may nangyayari sa amin na maglilimang taon na ang ganitong setup namin. Ilang beses nang may nangyayari sa amin at hindi ko na yun mabilang. Wala akong magawa at hindi ko alam ang gagawin. May boy best friend ako at 22 years old na siya. At ako naman ngayon ay 19. 2020 nang magkakilala kami at pinakilala siya sa akin ng isang kaibigan sa isang inuman. Simula nun ay araw-araw na kami nagkakatext at minsan ay gumagala kami ng kaming dalawa lang. Inaaya niya ako mag-stroll gabi-gabi sa motor at naglalandian kami na parang magjowa. Hinahatid niya ako sa bahay namin pagkatapos namin gumala at may pakis pa sa forehead after nun. At dun na nga nagsimula ang lahat. Unti-unti na akong nahulog sa kanya at siya rin sa akin. Natigil lang kami kasi nga may pasok na. Year 2021, grade 10 ako that time at siya naman ay first year college. Lumipat ako sa Cebu dahil doon ako mag-aaral at siya naman ay naiwan dito sa Davao. Kaya't nagkaputol-putol yung connection namin at nagkaroon kami ng kanya-kanyang love life. Bakasyon nitong taon nung umuwi ako sa Davao at nung mga panahon yun ay naghiwalay kami ng jowa ko. Broken ako ng mga panahon yun at wala akong ginawa kundi ang mag-inom at umiyak. At eto namang kaibigan kong lalaki ay kino-comfort ako. Nagkainuman kami at lasing na lasing ako noon at halos hindi na ako makauwi sa sobrang kalasingan. Sinabi ng best friend ko sa mga kaibigan ko na siya na raw yung bahala sa akin pag uwi para daw safe. At pumayag naman ng mga kaibigan ko kasi nga best friend ko siya. At may tiwala sila kasi wala namang mali siya doon. Dinala niya ako sa bahay nila at doon niya ako pinatulog. At nung gabing yun ay doon na may kauna-unahang beses na may nangyari sa amin. Masyadong mabilis ang pangyayari at sadyang gusto naming dalawa yon. Na umabot kami ng 3 rounds at masaya kami parehas. Kinabukasan ay umuwi na ako sa bahay na parang walang nangyari para hindi kami mahalata. Kinausap ko siya tungkol sa girlfriend niya at sinabi niya matagal na daw silang hiwalay. Pero nalaman ko na hindi pa pala pero pinagpatuloy pa rin namin. Naawa ako sa babae pero nagbulag-bulagan na lang ako dahil dinidinay naman niya sa akin at mahal ko na siya. Lumipas ang taon at nagkaroon kami ng parehas na kanya-kanyang love life. Na kahit pa iba-iba kami ng mga nakakalandian ay may nangyayari pa rin sa amin ng patago. Hanggang sa sinabi ko na sa mga kaibigan ko at ang sinabi lang nila sa akin ay matagal na raw nilang alam dahil halata naman daw. Kilala ako ng pamilya niya at kilala rin siya ng pamilya ko pero hindi alam yung mga nangyayari sa amin. Dahil ang pagkakaalam nila ay magkaibigan lang kami. Na kapag nasa Davao ako at kahit na may jowa kami parehas ay inilulutuan pa niya ako at pinagdadrive. Walang oras na hindi kami magkasama at umaabot pa sa point na pinagseselosan na kami ng mga jowa namin. Pero dinededma lang namin yun at sinasabi naming mag-best friend lang kami. Hindi ko na alam kasi nagkaaminan na rin kami ng feelings at lahat-lahat na. Pero wala pa rin kaming commitment dahil takot kami parehas na baka mawala kung anong meron sa amin. Na kapag nilagyan namin ng level, kumbaga baka masayang ang pagkakaibigan naming dalawa. Wala akong magawa at hindi ko alam ang gagawin. Maglilimang taon na ang ganitong setup namin at ilang beses nang may nangyari sa amin na hindi ko na mabilang. Taon-taon kasi akong umuwi ng Davao at kapag umuwi ako ay may nangyayari sa amin. At ang pinakalas ay nung December 2024 at panigurado ako na ngayong pag-uwi ko ngayong Pasko ay meron na namang mangyayari sa amin panigurado. Second year college na ako at siya naman ay nakapagtapos na. Pero ang bumabagabag sa akin bakit hindi niya ako kayang i-pursue na kahit na nga pag may nangyayari sa amin iramdam namin na mahal namin ang isa't isa. Kinakausap siya ng mga kaibigan ko at sinasabi niya sa akin na hindi niya kayang LDR. May times din na sinasabihan niya ako na mahal niya ako at wag na akong bumalik pa ng Cebu at dun na lang ako sa kanya. Gusto ko lang humingi ng payo at magpa-real talk na rin, Mami Len, na para magising ako kasi gulong-gulo na ako, Mami Len. Letter sender, Karina ng Cebu. Sa malinaw mong kwento, nagtatanong ka sa akin kung bakit hindi ka magawang panindigan. Na bakit pa ile-level up nagkakaari naman ng bare minimum. Na nagkakatiki man naman ng walang label. Na bakit pa nga ba nakukuha naman sa'yo ng hindi namumuhunan. Hindi ba maarok ng isip mo kung bakit? Sa status yung dalawa ko yung lugi habang siya naman tiba-tiba. Why? Pumapayag ka kasi. Sino bang mag-e-effort sa klase mo kahit hindi hingin binibigay? Your dignity should always be louder than your own body's selfish desire. If you don't carry yourself with respect, don't expect others to hand it to you. College ka na, diba? Sana nakukuha mo yung point ko. Na ang madaling makuha, mabilis mawala ng halaga. Pagdating ng oras, madaling i-dispatcha. Maraming easy ngayon na halos mawala ng value sa mga sarili nila. Wala ng dignidad at delikadesa. Proud na proud pa yung iba dyan na nakakarami sila. Real talk lang.